Chairman, paliwanag lang natin since sa pag-usapan na natin ito pong allowance sa mga electoral board members or teachers. Dito po sa BARM, merong mga guro na nag-back out or na-disqualified po bilang mga election na board members. Ano pong rason nito, Chairman? Opo, dyan po sa Cotabato City, 10 at doon po sa buong BARM, 20, more or less 30 po sila. Well, of course, natutuwa tayo sapagkat kumpara nung 2022 elections, alam niyo po yung buong syudad ng Cotabato City, nag-withdraw ang mga electoral board members kung ano man po mga kadahilanan. Pero again, wala tayong kinasuhan kahit isa po sa kanila. Ngayon po, dito nag-withdraw sila dahil sila po ay related doon sa mga tumatakbo sa mga lugar, sa munisipyo o probinsya kung saan sila naglilingkod. Yung iba po talaga ay dahil sa karamdaman, yung iba po medyo may edad and therefore nag-back out na lang po sila. Ang maganda naman po nito, meron po tayong hinanda na 9,000 na tinrain at DOST certified na mga PNP personnel na pang palit kung sakasakali na may mga magbaback out na electoral board members. Oo, tama po ba doon daw sa Cotabato City, Chairman, meron daw 10 teachers na nag-back out dahil sa security. Yung Cotabato lang po ba yung tinitignan natin na may ganitong concern and ano pong ginagawa ng COMELEC para matugunan yung mga ganitong issue? Well, ang binigay po ng dahilan sa amin doon sa 10 at totoo po yung 10 yan sa Cotabato City, ang kadahilanan po ay dahil nga sa related doon sa mga tumatakbo ilang konsehal, yung iba naman po dahil nga sa karamdaman. As to whether may ibang reason sila, hindi po yan ang kanilang ibinigay sa atin. Ano po ang ginagawa natin? Meron po tayong mga pampalit na mga PNP personnel na pwede pong pumalit po sa kanila. At again, ito po ang commitment ng COMELEC. Katulad ng ginawa natin noong 2022 at ng barangay and SK elections, bagamat hindi po talaga, hindi naman po mandatory ang paglilingkod sa araw ng eleksyon ng DJ, Sir Ted, hindi po kami magkakaso sa kahit na sino na mga guro kung yan po ang magiging mangyayari sapagkat paniniwala natin bayani ang mga guro, hindi dapat silang kinakasuhan. Amen. So, klaro Chuck, kung ang maglilingkod po bilang bahagi po ng electoral board sa mga paaralan sundalo o pulis, yung sweldo ng teacher mapupunta po sa kanila. Tama po kayo, Sir Ted. Bagamat nakapag-advance na po kami nung mag-train kami ng mga guro, ibang separate po yun na amount pero kasama po talaga yon. Dahil hindi natin mapipigilan kung ayaw ang isang guro dahil po sa bagong Education Act natin, hindi na po mandatory ang ating pong paglilingkod sa araw ng eleksyon. So clarify natin, Chairman, yung mga balita po na lumabas na nag-back out dahil sa safety concerns, wala pong katotohanan yun at wala tayong area na ganoon po ang nangyari. Wala po yung pong 30 na nasa Bangsamoro kasama yung 10. So more or less 20 yung Bangsamoro, 10 ang Cotabato City dahil na po sa karamdaman lang at dahil sa relationship dun sa mga tumatakbo. Mas maganda po yon. At least sila na yung voluntary nag-inhibit para lang po hindi sila pagdudahan habang naglilingkod as member ng electoral board. Okay. Ano mga hotspot ngayon natin, Yan. Chairman? Ano pong mga regions ngayon, lalawigan, if you may, na ngayon po ay tinuturing po na hotspot ng COMELEC? Sir Ted, meron po tayong 36 na red category areas. Kasama na po dyan, alimbawa, ang ilang munisipyo. Dyan sa Abra, meron din po ilang munisipyo. Dyan po sa may bandang Camarines Sur. At meron po tayong 2 dineklara na COMELEC-controlled areas. Yan po ang Datuudin Sinsuat sa Maguindanao North. At meron po, at doon po naman sa South, ang Buluan, Maguindanao. Sa iba pang area, Sir Ted, naka-red category lang sila. For example, Sharif Agwak, at ibang lugar sa dyan sa Basilan sapagkat doon sa sitwasyon na nangyari ng mga nakakaraan lamang and at the same time yung kasaysayan nung mismong lugar na kalimitan mayroong kaguluhan. Pero alam niyo po, mas mababa di hamak ngayon ang ating pong naideklara na red category areas. At again, 2 lang po ang ating COMELEC controlled area. Sa kasalukuyan, meron po tayo simula noong October na 40 election-related violence Sir Ted, at yung pong 40 na yan, confirm po yan, hindi po nangangahulugang may namatay, basta po nagkaroon ng violence, dyan po election-related violence, at mas mababa po yan nung pong 2019 na more or less 120 at 2022 na more or less mahigit din 100 na election-related violence. So sa ngayon po, ano pong lugar, Chairman, again please, pasakalaman po ng ating tagapakinig, ang totally under COMELEC control? Datuudin Sinsuat po, dyan po sa Maguindanao North, at ang Buluan, Maguindanao, dyan naman din po sa Maguindanao South po.